Isang lalaking nakamotorsiklo ang patay matapos siyang masalpok at makaladkad ng isang dambuhalang truck sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Walang kawala sa karinting kamatayan ng rider ng motorsiklong ito matapos siyang sumalpok at makaladkad ng isang 10-wheeler truck. Sa bahagi ito ng Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw. Bagamat naging maagap sa pagresponde ang mga rescuer, hindi na nila ito inabutan ng buhay. Ang truck driver na nakadali sa biktima, di raw agad namalayan ang impact. Paglingon ko sa mirror, wala po akong nakakitang motor eh. Walang tricyclo. Ano na lang ang napansin mo pagkatapos? Bigla narinig ko lang may lumagapak o kumalabog sa tagiliran ko. Pero ayon sa mga saksi, di raw sa truck unang tumama ang motorsiklo ng biktima. Bago muna nakaladkad ng truck ang biktima, tumama muna daw ang biktima sa sasakyang ito. Patunay ang tsinelas na ito ng biktima na naipit pa sa may bandang gulong. Ayun pa yung tsinelas na, pagkatama ko sa amin, yung truck, ginulungan ko siya. Tumalsik siya, tapos saka siya nagulungan. Oo, sir. Mabilis ang takbo niya? Mabilis ang takbo niya, sir. Ang masaklap nito, di pa agad nakilala ang pagkatao ng biktima pagkat ang wallet at cellphone nito pinag-interesan pa umano. Naisguban na ng mga unang dumating. Yung wallet. Napagnakawan ba? Opo. Huwag naman nila sanang gawin yan dahil paano pa natin ma-identify yung tao at saka maitawag sa pamilya. Nawala yung cellphone, nawala yung wallet. Kalaunan, kinilala ang biktima sa pangalang Luigi San Juan base sa ATM card na natagpuan sa bulsa nito. Ayon sa mga otoridad, di na mabilang sa dami ang mga aksidenteng gaya nito na maiiwasan naman umano kung mag-iingat lang ang bawat motorista. Pero sa Jaro yatang marami rin talaga ang mapupusok sa kalsada. Di pa man natatapos imbestigahan ang aksidente, isa pang motorsiklo ang naaksidente sa lugar. Sumalpok ito sa sinusundang taxi. Op! Okay na. Sige pa. Kaya uminto siya, mababangga niya yung ano niya. Sila alanganin. Oscar Oida, naka-alerto 24. Pinasinayaan ng bagong tanggapan ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB sa panulukan ng Timog Avenue, Quezon City. Nagpasalamat si MTRCB Chairperson Consueliza Laguardia sa mga tumulong para magkaroon sila ng sariling gusali. Binasbasan ang gusali matapos idaos ang isang misa. Kabilang sa mga nanguna sa ribbon cutting sina Mother Lily Monteverde at Pangulo ng National Cinema Association of the Philippines na si Rick Kamaligan. Dumalo sa inauguration sina GMA Network Vice President for Program Management and Development Jose Maria Abacan at Special Assistant to the President Rod Cornejo. Natapos na ang 4-day TV production workshop ng French Embassy. Lumahok sa workshop ang GMA Network bilang kinatawan ng Pilipinas. May mga kinatawan din doon ng Indonesia, Malaysia at Vietnam. Natutuwa ang French Embassy sa naging palitan ng kagalingan at ideya ng mga lumahok na bansa. May gagawin daw na parehong workshop sa 4 pang bansa sa Southeast Asia. Chika Minute! 2 months pregnant na si Judy Ann Santos at sa Itbulaga kanina, ipinakita pa ng proud dad-to-be na si Ryan Agoncillo ang ultrasound picture ng kanilang baby. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Yes? Juday! Commander! Hello! Hi, Juday! Alam mo, hihimatayin na tong asawa mo. Mabuti pa, ikaw na lang ang magsabi. Yun na nga. Ano nga? Ano nga? Yun na ang bulsa yan Mga kaibigan, na bullseye po! Sa Itbulaga habang naka-phone patch si Judy Ann Santos, sabay nilang inanunsyo ni Ryan Agoncillo ang magandang balita. 2 buwang buntis na si Juday. Ang very proud daddy, ipinakita pa ang daladalang ultrasound picture ng kanilang baby na kaninang umaga lang daw nila kinuha nang magpa-check up si Judy Ann sa kanyang OB. Medyo natagal na lang po ng pag-a-announce dahil hinintay namin yung totoong confirmation. Dahil nung unang mga lumabas yung mga bali-balita, pregnancy test pa lang po. So naghintay kami ng talagang litrato. Diba? Yung naririnig namin yung tibok ng puso ng bata. Si Judy Ann, halos hindi raw makapaniwala na nagdadalang tao na siya. Naku, hindi ako makapaniwalang may baby sa sangkot. Tao pala ako.
Akala ko robot ako. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Ryan na very excited sila ni Juday. Pag-uwi namin sa bahay, the first person we showed the picture to was Johan. You know, we had to show her the picture of her sibling. Diba? Ito yung kapatid mo. Tapos natuwa, nagtatalon. Ang isang good news pa raw ay maayos rin ang pagbubuntis ng kanyang misis. Pero bilin daw ng doktor na maghinay-hinay si Juday sa trabaho at umiwas sa maiinit na ilaw sa set. Every pregnancy is unique. No? The good thing is Juday's at the prime of her health. Malakas talaga yung katawan ni Juday ngayon. So, hindi naman din siya maselan na maglihi. Ngayong ibinigay na raw ng Diyos ang kanilang matagal nang ipinagdarasal, hindi na raw importante kung babae o lalaki ang kanilang baby, basta raw malusog. May nakahanda na rin silang pangalan ng kanilang munting anghel. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sexiest Pinays of the decade, rumampa. Tutuwa niyan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Bansang Chile, niyanig na naman ng malalakas na aftershock. Nataong pa naman sa panunumpa ng bago nilang presidente. Mga pagdarausan ng libreng screening ng laban ni Pacquiao, ininspeksyon ng Bureau of Fire Protection. At mga sundalo sa Davao del Sur, nag-ala sex bomb sa pagsayaw ng bilog na hugis itlog. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.